Nagsimula na ating tigil bagamat tayo ng huli. We're behind our schedule. However, sabi nga, tayo mga lingkod na pumumili. Amen? Amen. Ngayon, magsitayo na po ang lahat at ating pong ipaparada ang imahe ng mahal na Inang Birhen na naging instrumento para sa bawat isa. At ating pong awitan ng ating inang mahal, mahal namin ina. Itaas ang mga kamay sa pagsalubong sa ating mahal na Inang Birhen. Ang banal na Biblia kasama ating mga coordinators, si person na naging masipag na sikap upang makapag-akay sa bawat isa sa atin. Ating pong gawiin kadakilalo. Patuloy tayo sa mga kamay, magay-way sa pagsalubong sa ating Panginoon, Diyos na buhay. Ayo'y sumaman, ayo'y sumaman.
Malakas na palakpak sa ating Panginoon! Ay, kanyang nilalang! Isa pa ang kadakilan, kadakilan mo. Tunay ang sugat sa puso ko, pag-ibig ko'y hindi makakabot. Sa pangyarihan mo, kami ay tunang iniwan. Ay, kanyang nilalang! Ay, kanyang nilalang! Ay, kanyang nilalang! Umiibig siya. Ay, kanyang nilalang! Ay, kanyang nilalang! Ay, kanyang nilalang! Ay, umiibig siya. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 At ngayon po, buong puso nating awitin ang credo ng Soldiers of Christ na ating pinangahawakan ang awit ng pastor. Patuloy po itaas ng mga kamay, sikita mga mata, at makikabay sa mga awit.
ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat, Lord. Magandang hapon sa iyo, Panginoon, sa kabanal-banal ng Espiritu Santo at kay Mama Mary na laging gumagabay sa bawat isa sa amin. Lord, narito ang mga anak mo sa iyong harapan upang ganapin natin, Lord, ang 6th-year anniversary ng Potrero po, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa katagumpayan sa inyo. At patuloy, Lord, na gabayan mo ang grupo nito, Lord, sa pamagitan ng aming pagsunod, Panginoon. At sa mga oras na ito, Panginoon, maraming salamat sa buhay, kalakasan, gabay at panunay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, ang bawat isa na narito na tinipon mo sa aming Panginoon, ay nakulani sa mga matuwid sa aming Panginoon. Lahat kami nagkukulang, nakakasala sa aming mga isip, sa aming mga gawa, at sa aming mga salita, Panginoon. Kaya patawarin mo ang bawat isa sa aming Panginoon. Linisin mo ang puso at isipan ng bawat isa upang kami maging ganap at karapat-dapat sa mga oras na ito. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, pangunahan mo kami ng banal na Espiritu mo. Wala kaming kapangyarihan, Panginoon, kundi umaasa kami sa iyo. Ang bawat isa, Lord, na narito ayon sa kanilang pananalig, pagpapakababa, Lord, ay batiin mo ang kanilang mga puso at isipan. Na ang bawat isa, Lord, ay may kanya-kanyang kahilingan, kasakitan, problema ng tahanan, Panginoon. Pero ayon sa kanilang pagpapakababa, Panginoon, ay pinagharian mo na ang bawat isa, Panginoon. Pinagaling mo na ang bawat kasakitan ng bawat isa, Panginoon. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, Lord, i-bless mo ang lugar na ito. Higit sa lahat, ang mga gagamitin mong instrumento sa bawat isa, Panginoon. Pangunahan mo ang bawat isa, Panginoon. Wala kaming magagawa. Wala kaming kapangyarihan, Panginoon. Kundi patuloy kaming umaasa sa iyo, Panginoon. Sa aming pagsunod, ay pinagpala mo na, Panginoon, ang bawat isa. Kaya manatili ka sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming gabayan, patnubayan ng banal na Espiritu upang ang kalooban mo ang magaganap. Hindi ang kalooban ng bawat isa, Panginoon. Kaya ang lahat ng ito'y samot dalawin namin sa matamis na pangalan na aming Panginoon na aming Jesucristo. Alleluia! 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 Manaming sumasagamit ka, sampahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, maraming salamat. Sa nakakaisang tinig, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, paalam sa walang hanggan, ngayon at kailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ayan, muli, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Yung mga coordinators, persons, balik po kayo sa harapan, sasayaw po tayo kay Lord. Yung ating po mga key person, coordinators, sasayaw po kay Lord. Ipakita natin sa ating mga akay na kahit kaliwa ang paa, handa tayong magpuri sa Diyos.
Tingnan nila yata kailangan tumawag. Yung lahat po na nag-intro kanina, balik sa harap. Balik po sa harap para magpatuloy na yung gawain natin. Lahat po na nag-intro kanina. Salamat po. Okay po. Ayan. Huwag na kayo mag-hila. Pag kay Lord, manghihila ba tayo? Yun, syempre. Diba? Tayo yung mga makasalanan na pumumilit ng mga pag-infall. Amen? Alright, ginagawa na ba tayo ng Diyos? Sino rin kayo mga bagong akay ni Lord? Yung bago. Taas mo yung kamay. Taas mo, huwag kayo maiyak. Dahil tinitingnan ng Diyos kayo ngayon. Sapagkat inihanda niya ang kanyang regalo. Amen! At tayo naman ay magpuli sa Diyos. Palakpakan natin ang malakas sa ating Panginoon. Magsisayaw ng lahat dahil sasayaw. Go, meron, go, saya. Little by little. Huwag mahiyaw ka. Little by little. Everything. Little by little, everywhere. Jesus is changing me. Since I made a turn of place, I've been growing in His ways. Jesus is changing me. He's changing me. He's changing me. Sabay-sabay lahat. I'm the Savior. I'm not the same person that I used to be. Though it's been so long growing, but there's not knowing that someday perfect once again will mark me now. Little by little, every day. Little by little, every way. Jesus is changing. Yes, Lord, pinabago mo ang bawat isa sa amin. Since I made a turn of place, I've been growing in His ways. Jesus is changing. He's changing me. He's changing me. My blessed Savior, I'm not the same person that I used to be. Though it's been so long growing, but there's not knowing that someday perfect I will be. That someday perfect I will be. That someday tandaan natin sa lahat. That someday perfect I will be. That someday perfect I will be. What a mighty God we serve!
What
Pinakamatanda
Hi, hello! Hello, hi! Ayan, muli po, magandang hapon po sa ating Diyos na buhay, sa ating kabanal-banal Espiritu Santo at sa ating Inang Bebeng Maria. Magandang hapon po. At kayo din naman, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang buhay! Ay, parang di naman maganda. Magandang buhay. Parang bumaba ang energy naman. Magandang buhay! Amen. God is good. And all the time. Amen. Ayan. Muli, magandang hapon din po sa ating mga kapitapitagang Council of Elders sa pangunguna ng ating muling Sister Cecil Michael. At yun din naman ang ating isa sa ating mga masasipag na disciple dito sa ating Malabon Combine. Walang iba kundi si Ma'am Silvita Castro. Magandang hapon po. At syempre, dahil ito ay anniversary ng Potrero, babatiin ko ang isa sa successful. Actually, tatlo po pala sila. Ayan. Tatlong successful nating manggagawa ng ating Panginoon, ang coordinators ng Potrero Malabon Group, o Potrero Group. Walang iba kundi sina Sister Madeline Pangga Marceliana. Tama po ba? Ayan. At ayan, magandang hapon po. Kaya din naman si Brother Lolito Tamparong. Magandang hapon po. At syempre, pahuhuli ba si Sister Lali Gormer. Ayan. Magandang hapon po. At hindi ko pwede kalimutan. Kanina po tinanong ko kay Nanay Pangga. Sabi ko, Nay, kasi ano mo, akala mo lahat coordinators yung mga naka-uniform. Ay, hindi pala. Soon to be coordinators. Amen po ba? Joke lang. Ayan. Kayo po, alam ko yung mga naka-uniform na yan, ang isa sa mga masisipag na manggagawa at committed na sinasabi yung iba key persons, pero committed, ika nga, dito na talaga ibinuhos ang kanilang mga pagpapagal, ang kanilang kasipagan dito sa grupo ng community ng Soldiers of Christ. Amen po ba? Magandang hapon sa inyo, mga dear sisters. Ayan. Sa ating mga dear sisters na mga naka-uniform. At ganyan din naman sa ating mga bagong akay ng Panginoon at miyembro ng Potrero. Magandang hapon po! Ayan. At syempre, pahuhuli ba ang ating mga usherette sa may bandang likuran? Magandang hapon. At sa ating performing arts ministry na nakatalaga sa araw na ito sa pamumuno ng bagong baryo. Music ministry. Parang medyo napitin ako na. At ayun nga po, no, mamaya po meron akong mga paalala. Una pong paalala muna, bago tayo dumako sa ating sharer, no? Ito po yung mga list of sharer at sana narito na po kayo para pag tinawag po kayo ay handa na po kayo, no? Sina Brother Raimundo Cadarbe, Sister Ditas Vasquez, Sister Susan Rosano at si Sister Dingging Lucas. Ayan. Maya-maya lamang po ay akin kayong tatawagin upang makapagbigay kayo ng inyong mga papuri. At para yung mga bagong akay ni Lord o kami na hindi pa naririnig ang mga sorpresa ng ating Panginoon sa inyo ay magkaroon naman ng idea kung paano kayo binago ng ating Panginoon. No? Ganyan din naman po, paalala lahat po ng mga hindi pa nag-a-attendance sa araw na ito ay mangyari lamang na pupunta po kayo sa may bandang likuran para makapag-attendance na po kayo. At wala po uuwi mamaya pagkatapos ng ating gawain. Magkakaroon po tayo ng banal na Santa Misa sa araw na ito. Kung hindi ako nakakamali, around 6 to 7 po yun. Kung hindi po ako nakakamali, ay parang anticipated mass na rin po ito para sa kinabukasan. At syempre, magandang hapon din po pala, no? Pasensya na. Dito sa ating St. Peter and St. John Parish, sa pamumuno ng ating pura paroko na si Father Adrian Magnanit at si Father Ray Amande. Ayan. Magandang hapon po. At ito pong St. Peter and St. John Parish ay medyo makabuluhan sa akin. Kasi po nung nag-aaral ako sa Araneta University Extension for 7 years at for 3 years sa Salvador Araneta Memorial Institute, ito po yung pinakamalapit na simbahan na pinupuntahan namin. Huli ako nagpunta dito, grade school pa. Pero doon po ako graduate sa may
Doneta Church. Yan po. Yan ang mga simbahan na lagi namin pinupuntahan nung dyan pa ako nag-aaral. Kaya natutuwa ako at ngayon nandito ako at malaki ng pagbabago ng simbahan na to. Natutuwa po ako. So ngayon po, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Tawagin natin ang unang magpupuri sa araw na ito. Walang iba. Kung hindi si Brother Raimundo Cadarbe. Malakas na papuri at palakpak para sa ating Diyos na buhay. Ayan, narito na pala, hindi ako ng tingin sa rito. Ayan. Salamat po sa lahat. Kay Mama Mary. Sumalay ng piling. Magandang ako. Brothers and sisters. Mali mo na. Pagpapako ng Panginoon sa kasakitan. October 12 po, sinugod na ako sa Heart Center. Emergency room. Tapos, wala na ng malay. Kalating oras, nawala na ng malay. Sabi ng misis ko, normal naman, ECG at saka yung BP. Kaya lang, dalawang sugat ang barato. Sa kalating oras na wala na ng malay, ginagawa ng doktor, pinalod yung aking ugat. So natapos yun, no? Hanggang alas 4 ng madaling araw, ako wala pa rin palay. Sabi nila, kalahating oras lang, pero kinoconsider ko, nagising ako alas 7 na ng umaga. Tinatanong ko sa misis ko, kung umaga ba yan, kung gabi. Kasi nga, ang haba ng oras na, nawalan ako ng malay. So pag-ising ko, wala, dami, naka-injecting, naka-oxygen, tapos din yung may na ugat dito sa singit, tapos din dito. So maraming nakakabit sa akin. Tinatanong ko sa misis ko, sabi ko, bakit ganun? Sabi niya, magpasalamat ka. Naging malamang Diyos sa'yo. So bali, yun nga, nagising ako na alas 7 ng umaga. Hindi ko na alam. Dahil ang araw talaga, nakalimot din, matagal na nagsisimba. So bali, tumagal ako ng ICU, nalisanin ko. Maraming reseta, gamot, yun nga, pagkalipas na linggo, partial billing gamot ng almost 1,000,000. Dahil lumigit ang pakiramdam ko, na-discharge ako, nilipat ako ng ward. Another 1 week sa ward. Sawa naman ng Panginoon, bumalik ako. Bago matapos sa October, na-discharge ako ng Heart Center. Sawa ng Panginoon Diyos, lumabas kami ng Heart Center, as in zero, wala talaga kaming bill. Nagtataka ako sa misis ko, sinasabi ko, kanino ka ang utang ng pera? Hindi talaga, walang pera. Yun nga, sinasabi niya, huwag mo intindihin yung pera, basta manalig ka lang. Kasi yun din ang sinasabi ng doktor, Brad, magmula ngayon magbagong buhay ka. Manalig tayo sa itaas. Dahil yun daw, sila lang instrumento. Sila lang ang ginamit
Pagkatapos kami ng heart center, kasi wala talaga kaming bill, zero. Laki naman pasasalamat ko dahil hindi namin nakalain. Pati gamot, wala akong binibili. Sa siyang kaklaseng gamot na araw-araw na tinitake ko, dalawa lang ang binibili ko. Hanggang sa ngayon, hindi pa pala, nag-15 days counseling ako, bago yun, nararamdaman ko pa, napakasakit ng dibdib. Dinadala ko pa, pag umubo ako, umahing, andito masakit. Oo. Kaya, nag-15 days counseling, 3 days pa lang ako, 3 days pa lang kami sa counseling, papasalamat na ako. Sabi ko sa misis ko, sa sister ko, malaki na ako, nagbago. Bumalik na ako. Kaya, sa mga sister na pinuntahan ako sa heart center, Sister Pangga, Sister Jen, maraming salamat. Maraming salamat sa pray-over, lalo-lalo na sa tulong. Sa ngayon po, napakalakas ko na. Salamat. Brother, ano pong covenant ka ngayon? Okay, sumasama na po siya sa ating lumang pangako. Tama po ba ako? Amen. Hallelujah. Ipagpatuloy niyo lang po. Malakas na papuri at tama para sa ating Diyos na buhay. Bihira na po kasi ang mga tatay na ganyan, na siyang lumalapit na sa ating Panginoon. Kaya minsan may mga iniiwasang pangyayari na tinatapik tayo ng ating Panginoon. At ayan na ang pagbabago. Dumaloy na sa inyo. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. At hindi naman po ngayon, tawagin natin sa pag-ibig ng ating Panginoon ang pangalawang magpupuri, si Sister Ditas Vasquez. Ayan. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Pinagpalang hapon ko sa ating mahal na aking Mama Mary, sa ating mahal na Pong Yesu Cristo, at sa kabanal-banal ng Espiritu Santo, at sa inyo mo, mga brothers and sisters. Ang ipagpupuri ko po ay maaaring narinig nyo na yung mga katihan. Pero doon sa bago, ayun na lang po ay makinig na lang po kayo doon sa mga hindi pa nakakarinig ng aking testimony. Ako rin po ay tumututo ng Gregorio Araneta University Foundation at ang aking mga anak ay produkto rin po ng Araneta University. Dito ang aming parokya. Ang tatay ko ho ay pinaglalaban ang parokya. Huwag kang magsisimba ng hindi sa Paris. Kailangan, kung saan ka nakapaloob, doon ka magsimba. Umaga-umaga, linggo, wala kang gagawin. Maghilamos lang. Magsimba lang. Ang tatay ko ay isang member ng Layman's, St. Peter Layman's Apostolate ng Quiapo, sa Quiapo, Manila. Siya ay nagpupunta sa mga bundok, nagbibigay na papahayag ng salita ng Diyos. Kung mayroon ng taga-Ores, Pineapple, Rimas, siguro kilala niyo ang tatay ko. Siya ho yung may daladalang sasakyan na dimotor na ang tinutugtog araw-araw na napakalakas ay ang mga worship song. Marami nang nagagalit sa kanya sa aming lugar. Binabato siya ng timba, tabo, minumura siya. Kasi minsan nagpa-traffic. Kasi nga, nagsasalita siya ng salita ng Diyos.
maintindihan. Dumating po ang punto na ang tatay ko ay malapit ng limao. Oras na lang hinihintay. Kami yung magkakapatid, lahat po kami ay dito nagsisimba sa St. Peter. Dito sa St. Peter and St. John Parish Church. Naging kaibigan mo ng aming pamilya, si Father Aloy, at ang aking ama, Father Adrian. Ako, lahat ng mga kapatid ko ay marunong magbasa ng Bible. Pupuntahan nila, ako ay pasaway, trabaho, bahay, bigay ng pera sa nanay ko at sa tatay ko. Nasabi ko nga minsan sa aking mga magulang, para kayong mga checkpoint. Pagbaba ko, kasi sa taso kami nakatira, inaabangan niyo na ako. Hindi ko pala tama yun. Nung malapit ako mamatay ang tatay ko, oras na lang ako ang tinigilan. Umalis ko ako, hindi ko alam mo na magiging gano'n na kalagayan niya. Tinabihan niya kasi siya sa ospital, kaya sa bahay na lang siya. Nagpunta ako sa office. Ang sabi mo ng kapatid ko, umuwi kayo kasi baka mamatay na ang tatay. Ngayon po, nung umuwi ako, nakakapagsalita pa, nakakapag-dinig pa siya. At saka, namamamar, yung ano ba, yung kasalita siya ng unti-unti, mag-rosary daw. Hawak niya yung rosary. Ngayon, inutusan mo ako ng kapatid ko na pumunta rin ko sa St. Peter and John, Paris. Sabi niya, humingi ka ng, sabi mo pumunta ka na magbibindisyon lang sa tatay ko habang buhay pa. Nagpunta ako. Nakita ko yung tatlong mother, ano ba, yung nag-aayos yung simbahan, kung ba tawag doon. Tatlo po sila, nag-aayos ng mga bulaklak. Sabi ko, nasaan po si Father Adrian? Hindi ko alam na yung araw na yun ay Paris Day. Ang sabi nila, bakit? Kasi sabi ko, ang tatay ko baka mamatay na, gusto namin mag-mission na naman. Ang sabi nila, ano ba tawag doon? Extreme action? Ano ba yun? Ngayon, ang sabi nila, ay pag Paris Day, walang pare na lalabas. Walang pare na gagawa lang yung magbibindisyon. Parang kung naano ako, nasaktan ako, ang sabi ko sa kanila, bakit ibang religion? Kumakain ng Pasko. Pag sinabi mong may mamamatay, tumatayo. Hindi ba? Sabi ko, tatay ko, pinakikipaglaban ng ating parokya. Gusto niya, dito lahat tayo magsisimba dahil dito tayo nakapaloob. Ngayon o, pumunta ako sa office. Ang sabi naman sa office, ay, si Mr. Santos. Sabi yun ng tatlo. Mr. Santos, yung malapit ng mga excommunicate. Sabi ko, bakit? Di ba may proseso yun? Bakit may excommunicate ang tatay ko? Tapos nagtawanan mo sila. Si Mr. Santos, malapit na lang matigok. Sabi yun ng tatlo. Di sumama na naman mo ang mo. Tao lang mo ako eh. Nung sinabi ko sa office, hindi raw pwede. Ang sabi ko, tumawag ako sa kapatid ko na ang sabi ko sa kanya, ayaw ng Paris, ng mga staff ng simbahan dahil pag Paris Day, wala nang lalabas. Ngayon mo, sabi ni, tumawag ko kami kay Father sa Grace. Nakausap ko ng kapatid ko, si Father Joseph Nabaragna, yung Blessed Grace. Ang sabi niya, humingi muna kayo ng sa parokya niyo para pumunta kami. Umayag naman po, pumunta si Father doon, pinindisyonan ng tatay ko, pero patay na ho. Sumama ko ang loob ko. Alam niyo, hindi na ako nagsisimba. Hindi na ako pumapasok sa simbahan na to. Pag nakikita ko yung staff na tatlo, hindi ko mapatawad. Parang, oo, sabi ko mapapatawad ko, pero hindi ko makakalimutan. Bigla nakikita ko sila kahit saan lugar, nagagalit ako. Hindi na ako nagsisimba,
Tapos nagpunta mo ako sa iba-ibang religion, hindi rin ako nasisyahan. Sa beses, matagal na hindi ako ma-attend ng mga religious activities. Nakaiga ako sa sopa namin. Nanonood ako ng TV. Alam niyo, nahulog ko yung remote ng TV namin. Alam niyo kung saan napunta yung channel? Sa Channel 4. Ang nagsasalita, si Brother Green. Sabi ng kapatid ko, parang ang ganda ng sinasabi ng mama na yan ha. Pinakinggan ko, ay sa Bible. Pero hindi ko ako dahil di naman ako lagi nagbabasa ng Biblia eh. Binasa ko sa ilalim, di ba nakalagay, may kahoy, ano. The next day, hinanap ko yun. Hindi ko nakita. Dahil sa sityo lang ako nagpunta, umuwi din ako. Pagkatapos mga months na lumipas, meron nung pumunta sa aming tao. Nagtitinmelgawan kami. Alam mo, sabi ko ng kapatid ko sa kanya, Dodong, bakit ka nagbago? Ang sabi niya, sa soldier of Christ. Ang sabi ko, yan ang hinahanap ko. Yan ang hinahanap ko. Nakita ko sa TV. Alam niyo, sabi niya, pinamagahan. Madaling araw pa lang, alas 4, nakabantay na sa bahay namin. Hindi ko siya umaalis hanggang hindi ako sumasama. Nung pumunta na ako sa Paho, alam niyo, ako nang umaakit ako ng palengke ng Paho. Hindi pinabutan ako. Ewan ko kung ano yung, bakit ako nila kanya kalibot, pinipilabutan, hindi ko naman alam pa yung mga gawain. Alam niyo, nagsasalita si Brother P. Parang pumapasok sa isipan ko. At pinipilabutan ako. Alam niyo, dito alam niyo yung umakay sa akin na yun, isang hoodlum. Akyat bahay. Ang iyan ko lang po, dito sa community ng Soldier of Christ, dito ako maraming natutunan. Natutunan ko magpatawad at natutunan ko magbasa ng Biblia at tuloy-tuloy ang gawain ginagawa ko ngayon. At ang magpatawad, yun lang po. Thank you po, ayan. So, yung kanina ko nakuha ko na agad, kagalingang spiritual. Ayan. Hindi po natin pinakailangan magtanim ng sama ng loob. Siguro natural sa ating mga tao magkaroon ng sama ng loob, pero dahil nga po nasumpungan niya ang TV program natin kanina, alas 7 hanggang alas 7 ng media ng umaga sa TV 4 po MBN. Ayan. Na-touch po siya. At sa pamamagitan noon, nasubaybayan niya na meron tayong gawain sa may tao. Maraming salamat sa ating mga head servant na siyang nagbigay daan para magkaroon tayo ng TV program. Ayan. Isa sa mga instrumento natin, ang ating head servant. Kaya malakas na papuri para sa ating Diyos na lahat. Bibigyan ko lang po kayo ng konting lessons to be learned. Kapag po tayo ay magpupuri, kahit sa ang gawain po, Sunday gathering, fellowship, anniversary, paalala lang po, meron po tayong ABC na tinatawag. What is ABC? It is absolute, tama ba? Accurate, ayan, thank you Ma'am C. Accurate, B for brief, and C for Christ-centered. Kailangan po ang ating pagpupuri yung lumang buhay natin. Kahit kung naman tayo mula baby tayo, hanggang sa nag-aral tayo, hanggang sa lumaki, huwag naman kung gano'n. Lumang buhay na paano kayo binago ni Lord? Brief, yung lumang buhay nyo na masama kayo dati. Tapos brief, bakit brief? Hindi po underwear. Ang brief na sinasabi, maliit, maigsi. And syempre, Christ-centered. Kung paano kayo binago at ngayon kung ano na ang covenant nyo, na nahipo kayo dito sa ating community ng Soldiers of Christ. Amen po ba? Amen. Ayan. So, ang lessons to be learned lang po. Okay? Ngayon po, tawagin natin
nagpupuri sa araw na to, si Sister Susan Rosano. Maraming sa papuri at palakpak para sa ating Diyos na buhay. Isang magandang hapon sa ating Diyos na buhay, kay Mama Mary, at sa kabanal-banal na Espiritu Santo. Sa ating po mga sisters, brothers, mga elders po, happy anniversary po sa ating lahat. Ang ipagpupuri ko lang po, yung ngayon, notify ka ng linggo po. Bali, isang buwan po kami pupagpupay ka sa Pulilan ko lahat. Kasi kung sa kami malalaki, still maliit pa na ako. Kasi 8 po, bukod po sa mga bata. Ang mga bata siguro not less than 10. Plus, mga malalaki na 18, siguro not less than 20 kami. Pagkatapos po ng gawain din sa Pulilan, kanya-kanyang anak na po kami sa sasakyan. Hindi gumana ang aming van. Nagkaroon ng diferensya, hindi nag-start. Hindi kami umasa, hindi namin inaasahan na magkaroon ng problema na tayo na yun. Bali, yung bayaw ko, meron siyang kapatid na mekaniko. Tumawag siya ng mekaniko. Galing pa siya ng kalantas, yung mekaniko, hindi pa siya dumating. Ngayon, nung hindi pa siya dumating, in-enjoy namin yung moment na isang van kami, magkakasama, nag-picture kami. Nakailang shots na, yung isa ko pong kasama, si Sister Glo, sabi niya dun sa kapatid ko, Sister Emma, ano yung sasakyan natin? Nag-gets ko na kung anong ibig sabihin niya, pero hindi ko alam. Sabi ko, meron ka gano'n na para sa sasakyan? Meron po, sabi niya ng gano'n, meron. Ang ginawa namin, tinapos naman namin yung picture. Tapos, picture na, habang nag-aantay kami dito sa mekaniko. Pagkatapos nun, nagkasunod kami, pumunta kami, nakakalap sa sasakyan, tinatakan namin yung sasakyan ng awit ng pastol. Mga kamay namin, nasa sasakyan. Tapos, pagkatapos sa awit ng pastol, hindi ko na inantay na yung kapatid ko na magdasal para doon sa sasakyan. Kundi, kanya-kanya kami hawak sa sasakyan, kanya-kanyang panalangin. Ako, naiyak ako, habang nagdadasal. Kaya hindi ko nagdasal, humiling, na sana Lord, hindi na kami abutin ng gabi. Kasi, ano na yun, mga magsasix na yun. Tapos yung gawain is 5:20. Magsasix na. Nagdasal. Tapos, pagkatapos namin nagdasal, ganyan yung dasal, pagkatapos namin yun, sabi ng kapatid ko, sa bayaw ko na driver, sabi niya, nagtulak na, kasi nagtulak kami, nagtulak kami, tapos habang nagtulak kami, ako yung taga-bilang, 1, 2, 3, meron din nag-picture, tapos nag-picture doon sa amin, habang nagtulak, nakita kami ni Sister Jeff, habang nakalabas sa Sister Jeff, ang mukha, nandito sa amin, kasi wala talaga sa akin na magkakaroon ng yung sasakyan. Habang natutulog kami, talagang compress kasi nung una, sabi ng drive, nung isang lalaki, ang tagal-laro namin nagtulak, pero walang sign kasi yung kalsada, wala daw talaga, lumalim na yung kalsada. Ngayon ginawa namin, may isang lalaki nagsabi na, Pre, ako yung ng sasakyan, tumula ka kasi magtulak daw bayaw ko na driver. Dahil ako lang sa pwersa, dahil sa 18 namin, dalawang kapatid kong lalaki, kapatid may diferensya sa puso, hindi sila pwedeng magtulak. As in, mga babae ang nagtulak, pero ng senior. Ngayon, ang ginawa namin, merong senior na hindi pwedeng magtulak. Ngayon, ang ginawa namin, yung mga nasa kami, tapos, sabi ng kapatid ko, tulak ulit tayo kasi baka pwede na. Sabi ng bayaw ko na, yung mga sasakyan, kailangan makalis na muna para medyo malayo ang pagtutulakan ng sasakyan. Ngayon, nakalis na mula isang sasakyan, medyo lumuwag na ang kalsada.
kumbaga, noong time na yun, nagtiwala kami sa Panginoon na nandiyan siya para dinigin ang dasal namin. At sa kawa ng Diyos, dininig niya ang aming panalangin. Yan lang po ako na nakapos. Ayan, maraming salamat, sister, no? Kaya dapat, kahit malayo o malapit yung lalagyan ng mga probinsyang pupuntahan, lalo na kapag tayo lumahayo, lagi tayong magro-rosaryo. Lagi natin ka-activat yung rosaryo na yan. Naniwala kayo sa hindi, kanina lang din po, papunta ako dito galing ng Pulilan. Inaantok na ako, sabi ko, hindi na ako magro-rosary. Palabas na kami ng exit, sabi ko, magro-rosary ako dahil balita naman sa atin ngayon ang best ring. Ayan, yung mga nag-treat. Hindi naman natin masasabi ang pagkakataon. Malay ba natin yung bus na sinasakyan namin, di ba? Kailangan po yung may pag-iingat ni Lord. Ayan. Kailangan natin lalagay si Lord sa atin. At lalo natin bitbit ang rosaryo ng ating inang Birhen Maria. Amen po ba? Ayan. So ngayon po, susunod na magpupuri sa araw na to. Tawagin natin si Sister Gingging Lucas. Sister Gingging, tinatawag na po kayo ng ating Panginoon sa pag-ibig ng ating Diyos. Muli, Sister Gingging Lucas, malakas na papuri at palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Magandang hapon sa Diyos na buhay, sa kabalag-balagan ng Espiritu Santo, kay Mama Mary, nagbigay patnubay sa atin. At magandang hapon po rin sa ating elder na si Sister Lita De Castro at saka si Cecilia Maicon. At sa lahat ng coordinator ng Potrero Group, si Sister Panga, si Sister Lani, at saka si Brother Lito. At sa mga ka-sister ko po sa Soldiers of Christ, magandang hapon po. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat dahil isa rin ako po sa nakiyakan ng Mama Mary. Ako po ay nagkaroon din ng kasakitan sa Quad River at saka sa UTI na mayroon ng hana. Ako po ay tinawag ng ating Panginoon at ako po ay nag-healing ng 15 days. Ako po ay noong 5 araw pa lang po ng ating kasakitan ay pinagaling na ako ng ating Panginoon. Hindi po ako tinapos ko po yung 15 days na yun. At saka, marunong ako, doon ako natuto magpatawad, magpakumbaba, kasi nung araw napakamagdita ko. At nung dalaga pa ako, super talaga, at hindi ako po marunong magpatawad. Nung nagkaroon ako ng kasakitan, lahat ng mga kagalit ko, binati ko, dahil sa pamamagitan ng Soldiers of Christ, dahil doon sa 15 days, hindi nga raw gagaling kung hindi na matuto magpatawad sa ating kapwa na kagalit. At saka isa pa po pagpupuri ko dahil mayroon akong bukol ng 21 years. Ako po ay nagpapasalamat dahil sa 3 days healing process natin sa 3 araw na yun, napapalapalo ko sa Pulilan, yun ang ating kahilingan na sa pamamagitan ng pagdudumi na ilabas ko yun. Kahit ilang nainat ako ilabas dahil mayroon tayong mineral na lamis, yun ang ating iniinom. Kaya pinagpupuri ko, pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon dahil lahat ng biyaya na binigay niya sa akin at ang ating mga anak, mga 2 anak, nagkaroon ng trabaho at saka kung ano po yung mga problema sa akin sa loob ng bahay, na-solve ka agad. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil sa pamamagitan ng pag-rosary ko sa madaling araw, talagang lahat ng kahilingan ko nagbigay na. Maraming salamat. Amen. Guys, good? Ano ang time? Ayan. Dahil may isang ina na nagpapagal para sa kanyang pamilya, 1 hanggang 3, 4, 14, na sana nila ay talagang hindi pinaramin, ay kanyang pagpapalain. Grabe, sister, ang pagpapala mo, ramdam na ramdam kita na bukol niya for 3 days healing crusade, nawala. Sabi na, di ba po, sino mga ng revival of the Holy Spirit yung Sunday sa Pao? Amen, ayan. Sabi nga, di ba ni Nanay Celia, sa pagtalon-talon lang namin ng 3 beses, yung mga bukol na yan, ay maaari nang bumagsak. Oh, amen. Kaya yung bukol ko din sa leeg, wala na yan. Amen. Wala na, maliit na. At wala na talaga.
buhay. Pero dahil sa ating mga nagpapagalang miyembro ng Soldiers of Christ at sa pagsunod natin sa pamamagitan ng mga itinuro ng ating head servant ng mga covenant niya, alam po natin na ito'y malalampasan natin, hindi man agad-agad, pero in time, in God's time, at in the right time. Amen! Ayan. Ngayon naman po, tawagin natin, no, ang isa pang magpupuri sa araw na ito. Pakinggan natin yung sorpresa, yung hiwaga ng ating Panginoon kung anong binago sa Kanya. Tawagin na natin si Sister Evelyn Bianya. Tama ba? Bianya. Ayan. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah! Sabihin natin, Hallelujah! Hallelujah! Amen. Huwag po kayong mahihiyang magsabi ng Hallelujah. Ito po ay isang pamamaraan o paraan ng ating pagpupuri o pagpapasalamat sa ating Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating Panginoon, sa mahal na Mariang Birhen at sa banal na Espiritu Santo. Isa po ako brain tumor patient. Diba? Halata. Na pinagaling ni Lord. Amen. Pinagaling ni Lord. Nung nalaman ko na nagkaroon ako ng brain tumor, dahil nag-numb na yung katawan ko, hindi na ako nakakilos, nagulat na yung asawa ko. Yung time na yun, pumunta kami ng hospital. Ang sabi sa hospital, sabi ng doktor, meron akong brain tumor. Nakakagulat. Akala ko migraine lang. Akala ko vertigo, sabi ng doktor. Pero nung nasa hospital na ako, brain tumor, hindi na ako pinalabas. Nung time na yun, isa lang yung nabanggit ng asawa ko sa akin. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala, gagaling ka, ipagdarasal kita sa Diyos. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi naman nagdadasal itong taong ito eh. Sabi ko, ipagdarasal ako sa Diyos. Sabi ko gano'n. Binitian ko siya. Sabi niya, bakit ka humingiti? Sabi gano'n sa akin. Bakit ka humingiti? May brain tumor ka na? Tumatawa ka pa? Sabi niya. Alam niyo po ang sinabi ko sa kanya? Siguro, ito ang way ni God para ibalik kita sa kanya. Sabi niya. Amen. Diba? Doon pa lang blessings na. Binalik ko siya kay Lord. Tapos, na-confine na ako. Nung na-confine ako, first time nung na-confine, hindi ko wala akong sakit. Sumasakit lang yung ulo, brain tumor agad. Diba? Pero pinagpipilitan ng doktor, operahan lang ako. Ayaw magpa-opera. Tumagal ako sa hospital ng 18 days, hindi ko magpapa-opera. Paano ka magpapa-opera? Katabi mo namatay. Dito sa gilid mo namatay. Sa harap mo namatay. Sabi ko sa asawa ko, Diyos ko, ayaw ko mamatay. Sabi sa akin ng asawa ko, sabi ko, bigyan niyo ako ng waiver, lalabas ako. Sabi ko. Paglabas ko ng ospital, binigyan ako ng waiver. Pagsimba ko, ang bungad ng isang nabuharan ko, yung babaeng naaagasan na pinagaling ni Lord. Sabi ko, para sa akin kung misa na to, akalain ko lang dahil sa pananampalataya niya, pinagaling siya ni Lord. Ang sabi niya, mahawakan ko lang kahit dulo ng damit ni Jesus, gagaling ako. At nang mahawakan
Bible. Hindi ko man matandaan kung anong verse. Yun ang lagi kong nabubukla. Diba? Tapos, yung 2016, in-open ako. Kasi, nag-steroid na ako. Tumaba ako ng 3 doble. Hindi na ako makalakad. Hindi makapagsalita. Pero ngayon, nakakalakad, nakakapagsalita. Ang pinagaling ni Lord. Diba? Hindi ako prepared. Bigla naman tinawag mo, sister. Sabi niya, magpuri ka. Hindi ako prepared. Sabi ko, nung na-opera ako, habang ina-opera ako, sabi ko, kumakanta ako ng awit ng pastor na natutunan ko sa Soldiers of Christ. Diba? And before pa pala ako in-opera, nag-God-singing ako. Ang sabi ko sa asawa ko, alam mo, 3 days lang, palalakarin ako ni Lord. 3 days lang, magtiwala ka, palalakarin ako ni Lord. Natapos ko yung 3 days ng God-singing, nakalakad ako. Nung na-opera ako, ang feeling ko, yung doktor ko, inuutusan ni Lord. Ikaw ang bubuksan ng utak, tatanggalin ang bukod, sa palagay mo. Yung isang katulad ko, makasurvive kung walang pananampalataya kay Lord. Lakas ng loob at tunay na pananampalataya. Tunay na pagtawag. Sa puso ang pagtawag. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa buhay ko. Ikaw ang nagbigay, ikaw ang mag-aalis, ikaw ang babawi. Sabi ko sa kanya, habang na-opera ako, alam ko kumakanta ang utak ko eh. Kinakanta niya yung awit ng pastor. Sabi ko, kung 20 beses kinanta ng utak ko yung awit ng pastor, siguro mga 20 beses talaga. Tapos, pagkatapos ng operahin, parang binatukan, parang may bumatok sa akin at bumising sa akin ang sabi, si Bianna, okay na! Gano'n? Sabi ko, okay na ako. Na parang hindi ako inopera. Okay na ako. Wala akong karamdamang sakit. Wala akong karamdamang sakit. Okay na. Sabi ko, okay na ako. Biglang may dumaan sa harapan ko, isang babae. Ang sabi niya, oo, okay ka na. Sabi mo, Jesus loves you. Sabi ko sa akin, lalo akong nag-isip. Minulat ko yung mata ko. Pagmulat yung mata ko, ang una kong nakita, si Jesus, tsaka si Mama mo. Hindi lang niya ako pinagaling, binantayan niya pa ako sa laban ng buhay ko. At hanggang ngayon, nakikipaglaban ako sa buhay ko. Gusto pang mababa yung buhay ko eh. May 5 akong anak. May mabait akong asawa. Sobrang bait. Siya yung nag-alaga kasi sa akin. Nung talaga bedridden na ako. Bago siya pumasok, pakakainin ako, padudumihin ako, paliliguan ako. Saan ka makakakita ng lalaking kayang mag-sakripisyo ng gano'n? Di ba? Yung una, sabi ko, kasi mag-patient kasama ko na ng mga God. Manunugat, mamimino. Naiinis talaga ako. Sabi ko, Lord, bakit ito yung binigay mo? Huwag naman yan. Puro ko reklamo. Pero nung nakita ko, inalagaan niya ako ng totoo. Sabi ko, Lord, thank you. May purpose ka, kaya siya ang binigay mo sa akin. Dahil kung iba ang binigay mo, baka iniwan na ako. Diba? Ang ganda ni Lord, in God's perfect time,
In God's perfect time, nakapagpakasal ako. In God's perfect time, nabinyagan ako. Bago ako operahan. Gusto ko magpabinyan. Sabi ko ganun, Lord, gusto ko magpabinyan. Bakit? So, parang nakikipag-usap na ako kay Lord eh. Gusto ko magpabinyan. Baka hindi ako makarating sa pinto ng langit mo pag hintay ko na binyagan. In God's perfect time, bininyagan niya ako ng araw ng kanyang pagkabuhay. Amen. Sobra. Kung pwede ko nga nang isulat yung buhay ko, isusulat ko to sa maalaala ko ka. Diba? Hanggang ngayon, ang pakikipaglaban ko, nandito pa rin. Nakikipaglaban pa rin ako. Ongoing ako ng revelation for 30 sessions every day, Monday to Friday. Ngayon, meron na lang po ako 9 days, tapos na po ang revelation. And yet, I am fit to work, sabi ng doktor. Amen, Lord. Thank you, Lord. Amen. Ayan po, maraming salamat, Sister Evelyn Binyan. Yun na nga po yun. Parang ako po yung na-operahan sa utak. Yung Binyan na, ba? O yun na nga siya na nga yun. Grabe po! Palakpakan natin ang Panginoon. Natutuwa ako kasi sa pagkaka-anchor po ako, yung mga sakit mga bigatin po, no? Mga cancerous, stage 4, mapupuri sa atin sa lupang pangako. Wala na, cancer-free. Si Sister, brain. Medyo komplikado kapag inoperahan yung brain natin at saka heart. Kasi si brain, lahat na nagpo-function sa atin, sa ating body, diretso lahat yan sa ating brain. Kaya natin nagagawang magsalita, kumain, kasi may mga parte tayo ng katawan na nagsasabi, kumain ka, magsalita ka, at si brain lahat yun. Pero sa kanya, parang baliwala lang, nakita niyo po ba? Yung paghihirap niya, na 3 araw, maglalakad, tapos mo na magpa-opera. Kami nga lang pong nasasaryan, yung nasasaryan nga lang, na hirap akong gumalaw. Yung pag-ring sa utak, parang saglit ang sakit ng ulo ko. Pero si Sister, tinutubuan na ng buhok, fit to work pa. Amen! Malakas na malakas! Ang lakas mo kay Lord! Piling ko tatanong pa yan mamaya. Kumembot-kembot pa yan kanina. Amen, Sister! At kanina narinig ko sa'yo, perfect time. Puro perfect time. And I think and I know, perfect hand din. Bakit? Perfect hand na binigay sa'yo ng Panginoon ang asawa mo. Na dati ay nasa lumang buhay, ngayon, binago na ng Panginoon. Diba? Galing-galing talaga ni Lord. Malakas na papuri at malaka. So kayo, yung mga asawa ninyo na medyo mababait kita. Huwag daw sabihin makulit. Huwag daw sabihin matigas sa ulo. Sabihin natin, yung asawa mo, bait-bait ka lang. Kahit inis ka na. Pero, maababait ko yung asawa ko. Kaya, hindi mo mabait talaga yun. Pero yung mga mababait, yan, pagtulog, lalagyan nyo lang po yung hands nyo, ipatok nyo lang. Pagkagising mo, titignan na kayo ng kape nun. Sa isang araw lang. Joke lang po. Tuloy-tuloy yun. Ipagdadasal nyo po yung mga brother husband nyo na sa lumang buhay, medyo mababait po talaga. At kung hindi ako at mas maganda nun, kung isasama nyo po sila sa ating lupang pangako. Sino ba mga bagong akay ni Lord? Kung kanina pinati ko na, winelcome ko, ayan, taas ko ang kamay, bagong akay ko, ayan. Kayo po mga bagong akay ni Lord, subukan niyo lang po ang 3 linggong sunod-sunod sa ating lupang pangako. Bagamat medyo malayong pakinggan, kasi po Santo Cristo, marami Santo Cristo dito. Pero pag tinungtungan na, Santo Cristo sa Pulilan, Bulacan, ay, ang sakit, ang layo, parang ang hirap, ang sakit sa bulsa, ang hirap po humiwalay sa ating mga pamilya tuwing linggo, araw ng family bang-bang, family bond
hanggat maaari ay iwasan na po natin ang maglakad-lakad. Darating ang ating mga mumunti. Ayan, mumunti talaga. Maliliit natin mga anak ay iwasan na magpagala-gala. Ayan. Tayo na ay makinig ng ating mensahe sa araw na ito. At syempre, may isang sinugo ng ating Panginoon o isang mensahera na ipinagkaloob niya sa atin upang makinig sa mabuting balita, mabuting mensahe ng ating Panginoon. No? Muli, ako po ay nananawagan na mamaya pagkatapos po ng ating baptism of the Holy Spirit at tayo mag-closing prayer, wala mo na pong aalis dahil magkakaroon po tayo ng misa. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay misa. Pasasalamat sa ating anibersaryo at ngayon din naman anticipated mass para po bukas, araw ng linggo. At dahil araw ng linggo bukas, kami po ay iniimbitahan kayong lahat na magsipunta po sa ating lumang pangako sa Santo Cristo, Pulilan, Bulacan. Masakit ka po sa tema. Medyo malayo. Pulilan, Bulacan. At inaantay po kayo ng ating Panginoon. Imbitasyon po ito mula sa ating Panginoon. Gawa na po ang ating templo at makakasukob na po kayo doon. Rain or shine. Ngayon okay po ba? Amen? Amen. Aasahan ko po ba kayo doon bukas? Amen po ba? Amen. Yan. Ngayon po, ipagkaloob niya natin sa pag-ibig ng ating Panginoon ang ating mensahera sa araw na ito. Tawagin na po natin walang iba kung hindi si Sister Nanay Cecil Michael Malamas na pagpuri at palakpak para sa ating Diyos na buhay. Tayo rin po tayo lahat. Ang Holy Spirit ka muna. Tulungan mo kami lahat, Panginoon, lalo na yung aking mga kapatid na naririto. Buksan mo ang kanilang mga tenga, buksan mo ang kanilang puso, ang kanilang tainga upang marinig nila ang mga salita mo, Panginoon. Ang kanilang puso upang madama nila ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Bigyan mo sila, Lord, ng pag-unawa, upang mayroon silang baon sa pag-uwi at maibahagi sa kanilang kapwa.
be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without In end. one voice, Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the